Look down from heaven, and behold from the creation of thy holiness, and of thy glory, where is thy skill and thy strength, the sounding of thy bowels, and of thy mercies toward me, are there spirit. Doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Thou, O Lord, art our father, our Redeemer, thy name is from everlasting. O Lord God, hast thou made us aware from thy ways, and hardened our heart from thy fear. Prepare for thy servant's fear, the trials of thy inheritance. People of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. Sabay-sabay. We are thine, thou never bearest rule over them. They were not called by thy names. Pray, Lord, na sama sa iyong salita, Panginoon. I pray kayo pagpala sa iyong pag-aaral, Panginoon. Makita namin ang insulto na dinulot ng inyong mga inyong bayan, Panginoon, noong unang panahon. I pray, makita namin to, Lord, at hindi gayahin, Panginoon. At kung sakaling ginagawa namin sa inyo to, Lord, patawarin niyo po ang bawat isa. Hindi magpatuloy sa rebellion na yan. I pray na kami po'y palain niyo again. Bigyan ng awat, biyaya. Hindi po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hapon na po. Nagbabasa, walang tumatawa. Amen. Anyway, malapit na po tayo matapos sa ating Isaiah series. So, balikan ko lang yung last 4, no? So, your sin will separate you from your God. Isaiah 59 po yan, yung title natin. So, gandang lesson, no? So, kaya nga po inisa-isa natin itong chapters. Natatapos naman natin kasi may kanya-kanyang aral po yan, eh. And then, third to the last, the glory of the Lord is risen upon thee. Ayan po yung magandang kahinatnan ng mga believers. Okay? And then, yung sikat, of course, yung 61, the Spirit of the Lord is upon me, manifestation of the Spirit. Ganyan tayo dapat. Si Jesus yon, pero dapat tayo din ang nakikita din sa atin. Then, last week, Beulah land. Okay? The ideal and blessed life God had promised. So, gaganda, no? So, ngayon, medyo may negative na konti na lang na naman, pero may aral pa rin to. Kaya title natin yung gabi. Ano, hindi pa inaanto ka? Naanto kayo, gimising. Title natin yung gabi ay The Lord their Savior is mighty to save, but they rebelled and vexed His Holy Spirit. Ang haba, no? So, ang Diyos ay tagapagligtas nila, no? Natin, actually. Pero, nagrebelde pa. So, meron tayong series niya sa rebellion, eh, no? Naalala nyo pa, pero minsan, kailangan balik-balikan. Kasi, nagiging attitude talaga natin minsan yan. Lalo na, nag-feeling natin, wala tayong, yung mga ganun, eh. Habang tumatagal tayo dapat na anak ng Diyos, naglilingkod ng totoo, magpaka-humble pa, no? Ngayon, yung word na yan this week ay, yung humble ay parang tinatapon sa kung saan, eh. Kasi si Pope daw ay humble, kaya na, pwede lang napadura, eh. At ang dami kasi naloko nga. Amen? May friend pa ako nag-share kasi napaka-humble daw ni Pope. Yung sino nagsulat ng mga. Anyway, so this Sunday, yan ang ating Amen? Nag-iisip pa ako ng mga pero ngayon naman, ang sinong bida dito, of course, Israel pa rin, no? Pero isa sa mga, kitang-kita naman sa verse 1, no? Who is this that cometh from Edom? Kilala niyo ba si Edom? Yun na yun. Lugar yan, eh. Pero yung may-ari. Si Esau yan, di ba? Esau. With dyed garments from Bozrah. Kilala niyo si Bozrah? Lugar din yan.
sa Edom. Okay? So, kung di nagkamali, ang capital nila. Sabi sa atin, parang tingnan nyo to, sino tong paparating sa Edom? Sa palagi nyo, sino yung galing sa Edom? Mga Edomites. Siyempre, di ba? Anong kinalaman ng dyed garment? Siguro hindi, parang hindi ko alam kung ano exactly, pero alam nyo po yung military, napansin nyo ba yung mga forma ng mga yan? Diba sa ginagastos din yan na sabi nila yung mga Nazi. Nakita nyo ba yung forma ng mga Nazi? Alam nyo ba yung Nazi? Talagang ginagastosan po yan. Para forma pa lang, takot na yung kalaban. Ganun po yan. So ganun po yan. Kaya yung iba naman, yung mga ganun, yun ang nakikita ko dito. Okay? That is glorious in his apparel. So yun talaga. So maporma. Siguro naman nakikita niyo sa TV yung pag nag-marcha sila. Payabangan yun eh. Ngayon, hindi natin alam kung bakit ginagawa yun. Pero show of power yun. Madalas siyang ginagawa every year. Alam ko ng China, North Korea, yan. Tayo, walang mapakita. Ano? Meron din. Traveling in the greatness of his strength. So yun po ay, sundalo po yan. Okay? At kalaban nila yung Edomites nung panahon na yan. So, ano sinasabi dito? So, parang tinatakot sila. Kasi marami silang kalaban nung panahon na yun. Marami dyan na inisa-isa na natin sa Isaiah, di ba? Egypt, Babylon, sino pa yun? Tyre, di ba? Alala nyo pa sana. Ito naman si Edom. Edomites. So pero, ang bago dito po, kaya nabanggit ko na ba yung title natin? The Lord is their Savior, is mighty to save, but they rebelled. So kaya pinapakita dito sa parang senaryo na to, may kalaban na naman sila, matindi. Pero biglang, sabi dyan, I that speak in righteousness, mighty to save. Ibig sabihin, yung kapatid ko nga po nasa Korea, di ba? Minsan nasabi ko, hindi ba natakot dyan sa North Korea? Kasi laging balita dito eh. Pasabog ng ano-ano. Sabi, walang kwenta yun. Kasi mas malakas naman daw talaga yung South, no? But anyway, ganun po yung sinasabi ng Panginoon dito. Yes, may kalaban tayong malakas, pero mas malakas ang Panginoon. Amen? Amen. Alalahanin natin yun. Yan sa mga natin ngayon eh. Ang problema sa atin, kaya minsan di tayo makapaglingkod ng lubos sa Diyos. Minsan takot tayo eh. Soul winning lang eh. Nakakita mo lang yung mukha, mukhang may tato. Wala nang magagawa yung tatong yun, kaya nga nagpatato siguro yun dahil tinakot eh. Men, nakita niyo sa cartoons, pag ikaw may tato, takutin mo yun, yung tatong yun, tatakbo yun. Hindi nakakatakot yan, amen? Ano ba yung tato? Ano pa? Masungit, mayaman. Bihira talaga yung mayaman, kahit ako. Pero meron din. Wawa naman sila pag hindi sila naligtas. Huwag kayong matakot kasi mas malakas ang ating tagapagligtas. Amen? So actually, dito sa simula, puro ganyan tema, no? Amen ba? Amen. Nantok na ata kayo eh. Wherefore art thou red in thine apparel? Bakit ka pulang-pula? Ano mong may mali ba sa pula? Sino yung mga army na pula? Mga komunista kami yan eh, no? Pero yung pula kasi talaga nakakatakot yan eh. At bago natin makalimutan, yung word na Edom po, yun ang ibig sabihin nun, pula. Alala niyo ba si Edom? Nung lumabas siya, pulang-pula siya eh. Siguro, inano na nila, in-embrace na nila, no? Pati yung kanilang damit, pula, in thy garments, like with that threaded in the wine fat. So, ano yung wine fat?
May wine fat. Ano ba yung threaded? Tinutungtungan, di ba? So, anong nangyayari sa grapes pag tinungtungan? Kakatas, mumula. Labas yung katas nga, no? Pero sabi din sa 3, I have trodden, binaliktad niya, siya na ngayon yung nagtatrad. Ibig sabihin, hinahakbangan, tinatadyakan tuloy. Inaapakan. I have trodden the winepress alone. Ang Diyos yan. So, dapat ba tayong matakot dito sa mga army na to? China, kung ano man yan. Nalaban. Problema sa buhay. And of the people, there was none with me. Ito yung medyo malungkot actually. Kasi alam nyo sa end times nga, pag ang Panginoon ay nilid niya yung army niya, sino kasama niya? Sino kasama ng Panginoon sa end times? Taas kamay. Kung sana tayo. Ngayon, depende kung hindi, tama. Sa Revelation 19, tapos na rapture nun eh. Hindi, kasama tayo dun. Dapat. Pero itong tagpo na to, malungkot kasi wala raw siyang kasama. So, ganito po yan. May mga bagay na ako lagi kong iniisip, bakit Lord, sa mga tinatanong natin, ba't di nilang pinatay ng Diyos yung Satanas, di ba? Bakit din minsan, ba't di nilang talaga tayo pinanganak matalino? Di ba? Malusog, malakas. I believe, kaya napansin ko rin minsan ng Diyos, wala sinisig ko yung mga pastor naman, but though sa napansin ko talagang yung mga pastor na baptist na maayos, medyo binigyan din ng biyaya eh. Sa totoo lang, nakita ko, hindi naman katalino ang lahat, pero may talino. Kaya minsan nag-iisip ako, Lord, ba't di mo nalang gawin lahat ganito? Kasi nga, hindi yun ang style niya eh. Imagine nyo, ako minsan, yung anak ko sana lahat, matalino, masipag. Hindi ganun eh. Mag-uumpisa ka talaga dito sa floor, sa ilalim. Kaya tayo yung may mili. Ganun yung mga Kristyano. Ba't yung mga Kristyano lahat? Di lahat malakas, di lahat nanampalataya. Yung iba, medyo. Yung iba, attendance lang. Kailangan pilitin. So, okay, ganun talaga kasi nag-umpisa tayo sa para matututo tayo on our way up. Hindi ko nasabi yun. Ayun nga yun. So, sana may kasama ang Panginoon kaso wala minsan eh. So, like nabanggit sa inyo, di ba yung pagtanto ko? Ilang taon na akong Kristyano no? Pero bigla ako napagtanto sa church para minsan mag-isa si pastor. May time na naisip. Nakita ko doon mismo yung mga may tumutulong, pero may ano yan eh, may limitasyon yung mga yan, sa totoo lang. Kaya napagtanto na ano ko rin yun, ang tindi nito. Dapat sanay kang mag-isa. Magpapastor ka, dapat sa kahit pamilya mo, hindi mo asahan yan lahat. Sold out sa ministry. Mapahiya ka lang. Amen? Itong Panginoon mismo, wala siyang kasama. Si Paul, nangyari din kay Paul yun eh. Dito mo si Paul na yun ha. Wala siyang kasama. Tinalikuran siya. Si Jesus, ganun din. Though hindi naman siya iniwanan lahat, di ba? Kung naalala yung tagpo na yun na ang dami na nila, biglang karamihan, iniwanan siya dahil sa tindi ng preaching niya. Kung alam niyo yung Bible niyo, binabasa yun, nangyari din kay Jesus yun. Kaya hinamon niya pa nga yung mga disipulo. Ano, kaalis na rin ba kayo? Mabuti na lang, natuto rin sina Peter, sina ano. Saan kami pupunta? Amen? Minsan pag sinabihan ko kayo, umalis na kayo dito! Hindi ko yun ano ha. Ano lang yun, kumbaga hamon lang. Parang mga anak ko minsan, huwag na kayo mag-aaral! Magtatamad-tamad, hindi ko gustong di sila mag-aaral. Amen? Hindi, may sipag yung mga yan minsan. Pagtulog. Hinaganong ko lang. Amen? Ganon din kayo. Ayaw nyo na mag-church ha, huwag na lang. Ganon. Pang-asal lang ba? Reverse psychology. So na ba ako? Yan. So, ayun, napagtanto ko kasi yun eh. Pero dito, kaya ang tindi nung ano nito eh. Tagapagligtas siya, kaya naman niyang iligtas ng mga to. Kaso, hindi siya sinamahan. Kaya sabi dyan,
And of the people, there was none with me. Sabi niya kanina, alone, none with me. So talagang mag-isa siya. Pero yung gusto sabihin kanina dito, kaya naman niya gawin lahat eh. Pero again, hindi niya gustong gawin, lagi siya. Intindihan niyo ba yun? Pag may nakita kayo na malakas na Kristiyano, minsan ang sarap ang asarin eh, di ba? O bahala ka, ikaw na lang dyan. Salib na tulungan mo, samahan mo. Ito yung nangyayari dito eh. For I will tread them in mine anger. Yung them dito, yung kanina, yung mananakop. Yung kalaban nila. So minsan, so maganda, samahan yung Diyos para gawin yung dapat niyang gawin. Eh minsan, kung ayaw niyong gawin, pero gusto niyo pa rin gawin, gagawin niyo yun actually. Pero pangit nung di natin sinamahan. And trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. So medyo gory yung ano, no, yung scenario dito. Nakipicture nyo ba? Tatapakan niya daw, papatayin niya yung mga kalaban. Tapos yung mga dugo, sumasabog. Ibig sabihin talagang galit siya dito eh. Kalaban niya. Okay, pero niya, nakakalungkot. Kayo ba may kalaban ba kayo? Yun ba kalaban natin? Tama ba may kalaban tayo? Amen. Yung tamang kalaban ha. Kung nga kalabanan yung kapatid mo or something. At tamang laban lang din. Itong mga false teacher ng hipokrito, ganun lang yun. Mahal natin lahat. Napaka-hipokrito eh. Sa Sunday yun ha. Next attraction. For the day of vengeance is in mine heart. So malinaw po yan. Ang Diyos yan. Galit siya. At gagantihan niya yung mga kalaban niya. And the year of my redeemed is come. So, ganun din naman yun. Para end times na naman to. Pag may pinarusahan niya yung iba, yung sa kanya, ililigtas naman niya. Ganyan po ang ano eh. Kaya, dapat yan ang ating narinig natin salita ng Diyos na tunay. Hindi yung kaipokrito ng mga ano. Mahalin daw lahat. And I look and there was none to help. Kaya sabi ko kanina, o sige, susugod na ako. Nasaan na yung anak? Wala man lang. And I wondered that there was none to have, puro none. None to help, none to uphold. So pero medyo iba yung word na uphold. Pansin niyo ba yun? Yung kanina, tulong lang. Pero yung uphold po, o sinabing uphold, tayo ba anong ina-uphold natin? Minsan nakakapagod na, sa totoo lang. Ano, pag yung kausap mo, tagalabas, na biktima, na loko na, pa-amen pa kayo po, salamat po, amen. Let's celebrate. Ano man yan. Kasi parang, ano gagawin mo dito? Di ba? Parang, ang dami na loko. So, yung iba, lumalaban, yung iba, bumibigay na. Yung pang pinasabing uphold, ang itataas mo, yung sabihin, huwag mo hayaang bumagsak, basically. Yun ang literally, ano. Pero pag sinabi uphold, ipapangalap, tingnan na natin. Panghawakan, hindi lang panghawakan, panindigan, yan. Ang pinaninindigan po natin, katotohanan. Kasi po, gustong agawin, gustong sirain. Mga post teacher yan. All day long po, gusto nilang, yan, to give support, supportahan nyo. Lift up. Yan, itaas, iangat. Amen? Amen. So, ganun po lalo sa ministry. Ang tinataas natin dito ang Panginoon, katotohanan. Amen. Pag nangihina na iba, yun, huwag mo namang awayin. Basta, away talaga. Winawaningan mo yung iba, nang away ka lang. Gagawin na, dinadownplay nila yung ating ano eh. Pag-ibig sa kaluluwa, sa totoo lang. Amen. Kaya naman natin tinutulig sa yung kasinungalingan, kasi kasinungalingan nga eh. Tapos, ang matindi kasi sa kasinungalingan, may maloloko pa. Kaya ngayon, pag ina-uphold mo yung katotohanan, kaya dito parang wala na eh. Ilan nagsabi sa bagay, may event tayo last time, soul winning. Pero iba, minsan, ayaw na. Church na lang, ayaw na eh. Nasaan yung iba? Bakasyon na. O, ano nangyari? Hindi pa sapat ba yung gabi para magpahinga? Yan nakakalungkot.
Supposedly, sa dami natin ginawa dito, pinagministeryuhan, marami na rin sana tayo eh. Alam nyo ba yun? Ilan na baptize, pero iba, wala. Therefore, my own arm brought salvation unto me and my few. So, yung parang nagsarili na lang ang Diyos. So, yes, mananalo naman siya, pero ang pangit nung siya lang. Hindi ka kasama. Gusto mo siya lang sa langit. Gusto mo, konti lang kami doon. O kaya, konti lang yung nag-soul winning, lumalaban. Wala kayo dyan. Sakit po nun actually sa mata minsan. Kung maintindihan mo yung mga baguhan, of course. Diba? Yung mga matagal na, anong pang kulang? Kasi sabi ito, I will tread down the people in mine anger and will make them drunk in my fury. So, galit na galit siya eh. And I will bring down their strength to the earth. So, ito, mag-shift na naman siya dito. I will mention the loving kindness of the Lord. So, sino na yan? So, pwede sabihin si Isaiah, tsaka yung mga Israel, no? And the praise of the Lord. So, nag-praise naman sila pala eh. Kasi nga, niligtas sila eh. According to all that the Lord had bestowed upon us. Ano yung bestowed? Binigay. Ang daming blessing ng Panginoon sa atin. Amen? Minsan di natin na-realize eh. Palibasa may tayo minsan utak eh, na kaya nga iba, kumakain, di naman nagpapasalamat, di man na nag-pray. Ngayon po yan, pag tayo nakalimot o hindi naturuan. Minsan, nasa ang daming blessing sa atin, nakatingin pa tayo doon sa iba. Gusto mo pa ng iba. Gusto mo pa ng marami pa. And the great goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed. Sino ng Israel ngayon? Mga Kristiyano. So, ang daming binigay sa atin, ang dami niyang kabutihan sa atin, ang dami niyang awa sa atin, at minahal niya tayo. So, medyo positive, di ba? Ang Diyos sa atin, positive. Pero, ito na. For He said, ba't tuwan-tuwa sa atin? Ito yung pag ina-review ko to, parang lagi ko naisip yung mga anak ko nga na napakababait. Yan ang sabi dyan, surely they are my people, children that will not lie. Kasi ang iniisip ng Diyos sa atin, people ko yan, tama naman, pag anak ka ng Diyos, people of God ka in church, ngayon sa panahon natin, sabi niya, children that will not lie, umaasa po siya, hindi mga sinungaling yan. Ngayon, yung mga bata po, kahit di mo turuan magsinungaling yan, matututo yan. Pero kaya nga tinuturuan, maging totoo. Ano kaya mangyayari dito? Kasi sabi dyan, so He was their Savior. So He. So ganun nga. Or kaya nga, siya ay kanilang tagapagligtas. So medyo positive pa dito eh. Kaya ulit ang title natin, The Lord is their Savior, mighty to save. But, di ba? Di natapos dun eh. But they rebelled and vexed His Holy Spirit. Tuloy natin yan. Kaya yan na. In all their affliction, He was afflicted. So, kung meron mang nahirapan tayo, alam mo, nahirapan din ng Diyos. Kasi nga, alagyan yung sabi ko sa mga, hindi lang sa anak ko, sa anak nyo. Pag pinalo kayo ng magulang nyo, sa palagay nyo, tuwan-tuwa yun. Hanggat maaari nga, ayaw kang papaluin kasi mahal ka nila eh. Kaso kailangan. Ayaw namin lumaki kayo, siraulo, sinungaling. Kaya inahataw kayo. Kasi sabi dito, pag kayo'y nahirapan, siya din ay nahirapan. And the angel of His presence saved them. So yun, niligtas naman sila. In His love and in His pity, He redeemed them. Niligtas sila naman. And He bare them. Kinalga sila. All the days of old. So tinutukoy dyan, alam niyo naman yung kwento na Israel, di ba? Naalipin sila, pero niligtas sila doon, inalis sila doon. Nahirapan sila siyempre sa wilderness, pero tinulungan din naman sila. So, ganun na ganun din tayo. Walang kasabi dito, sobrang hirap ng buhay ko. Meron ba ditong ganun? Maarte ka lang eh, kasi buhay ka pa rin naman eh. Minsan nga, mahirap ang buhay, mayaman eh. Hindi makatulog eh. Sakit sa ulo. Isip ng isip, wala namang isip. Ito na. So, napakaganda nung kanilang past
Nang ginawa ng Diyos sa kanila, niligtas sila, inalagaan, pinotektahan, but they rebelled. Nakakita na ba yung rebelde? Isa sa mga napakasakit sa ulo niyan, sakit sa mata. Yung yan, katulad ng mga anak mo, lahat yan, pinaliguan, binihisan, pinakain. Isa sa mga napakasakit sa mata, no? Nakakasar na bagay, alam niyo ano yun? Yung sinabi kasi ditong vex eh. Alam mo pag sinabing vex, tingnan na natin. O, iba naman dictionary to ha. Vex. Hindi kasi madalas ginagamit eh. Yung sinabing vex, cause annoyance, inaasar. Yun nga ang subtitle ko sana eh. Kasong haba na eh. Malakas ka bang mangasar? Disturb the peace of mind. Nangaasar, nang-annoy, nanggugulo. Nang-iirita, nakakairita. So, ganun ang Diyos kasi ang ganda ng ginawa sa Kanya, tapos magre-rebelde, di ba inaasahan mo kahit nga aso eh. Doong aso ngayon, baliwala yan pag hinataw mo eh. Kasi aso lang eh, paano pag anak mo? Mahal mo yan. Tapos magre-rebelde lang. Pinakain mo yan ha, bata pa yan, walang kamuwang-muwang, walang kalaban-laban. Unti inalagaan, pati ayaw mong padabuhan sa lamok, sa ipis. Kasi magre-rebelde lang. Nakita naman yung rebelde. Sasagot pa. Sakit nun. Nakikinig ba kayo mga bata? Wag na wag niyong gagawin yan. Galit ang Diyos dyan, galit ako dyan pag nakakita ko ng ganun kayo. Wala namang magagawa eh, kasi pamilya niyo na yan. Napakasakit sa magulang nun. Naintindihan niyo ba? Ganon din sa Diyos ngayon. No? Ginawan sila ng mabuti, magre-rebelde pa. Kaya yun ang vex is Holy Spirit, yung banal na Espiritu ng Diyos. Ito madalas ko na sarili ko to eh. Kaya binabalance ko rin. Parang minsan siguro nakapansin nyo, naaasar ako. Amen? O sobrang ko, parang si Pope. Si Pope nga, naasar din. Nakita nyo ba yung yung hinataw niya yung babae? Nakita nyo ba yun? Hindi ko alam. Sinasadya yun. Kasi parang gustong halikan yung kamay niya eh. Ganun. Minsan nakakabanas din talaga. Hindi ako si Pope, pero alam niyo na. So, bisa kasi ginagawa mo ng mabuti, bandang uli, rebelde pa. Sasabihan ka pa ng mali. And he fought against them. So, ano nangyari? Ayun. Walam niya kwento dito, talagang kinalaban din siya. Pinalo din sila. To the point na, itong panahon nga ni Isaiah, malapit na silang paalisin ulit. Binalagay sila sa promised land, pero papaalisin sila ulit. Pero nung panahon na ito, maraming beses silang sa judges pa lang, pinapalo na sila eh. Sino dito ang isang pinapalo? Taas kamay. Ikaw? Gusto mo pinapalo ka? Sino kamay? Sinong gustong palo eh? Nasa yung pamalo ko. Wala namang gustong palo, pinapalo eh, di ba? Yung sinabi sa Bible eh. Ibig sabihin, gusto mo pinapalo ka para matuto ka, okay? Pero yung pag pinapalo ka, masakit. Kaya mga magulang, huwag kayo mapalo ng hindi masakit. Natawanan kayo niyan. Ngayon, ang Diyos, ganun ginawa sa kanila, talagang pinarusahan sila. Naging kalaban. So, ang pangit, no, di ba? Tagapagligtas mo, kalaban mo. Ano nangyari? Kasi rebelde ka. Sana huwag tayong dumating sa ganito. Pero makikita mo yan sa iba, huwag mo nang gayahin. Yung iba parang yayabang pa yun. Ako, hindi ako church. Mag-iingay ako. May mga ganyan pa yun, di ba? Kahit mga bata. May mga ganong kaisipan. Nakala mo, galing mo pag rebelde ka. Tanga-tanga ka pala, di mo alam. So, then he remembered. So, ito medyo, again, minsan sa mga bata rin, actually, minsan di rin dapat laging palo eh. Minsan may mga bata rin kasi para maintindihan nila. Ito parang pinapaalala daw, naalala ng Diyos, the days of old Moses and his people saying, where is he that brought them up out of the sea? With the shepherd of his flock. Where is he that put his Holy Spirit within him?
So, nangyari po kasi yan, di ba, sa kanila, na parang masama pa yung dating ng Diyos eh. Akala ko ba, mabuti ang Diyos, maprotektahan tayo eh, nag-rebelde nga eh. So, ginawa niya, pinarusahan niya. May ano to eh, medyo may negative, positive, kaya may sino bang pinapalo dito? Alalahanin niyo yung mga tayo na pinapalo kayo. Ako, lagi ko naaalala yun kasi talagang masakit eh. So, natuto ka rin. Yung maganda doon pag natuto ka na. Amen? So, makikita mo ibang kukulit, hindi pinapalo, sabihin, di ba, galit ka rin, kulit naman ito. Kasi di pa nila natutunan yun. Iba yung hindi matututo kasi hindi talaga tinuturuan. So, tuloy lang natin, sabi dyan, yan, that led them by the right hand of Moses. Ito yung Israel nga, no? So, sila'y ginabayan with this glorious arm. So, alam niyo nangyari doon, di ba? So, sila'y pinalaya. So, malakas ang Diyos eh. Gumawa ng miracles, pinutusan yung Egypt, sina Pharaoh. So, basically, sila inalalaya, nakalaya sila, tagapagligtas nga eh. Ano pa yung ginawa ito? Dividing water, hindi na sinabi pero Red Sea yan. Paulit-ulit po yan sa Psalms, di ba? Kahit sa Old Testament, kasi talagang napakaganda yan. Totoo yan nangyari. Biruin mo yun, para lang makatawid kayo, hindi kayo mamatay, yung posibleng mangyari, dagat, hinati. To make himself an everlasting name. Alam nyo ba bakit kayo sinatsaga ng mga taong may pag-ibig sa inyo? Palagay nyo, bakit? Tatay nyo, bakit pinaglalabang kayo? Palagay nyo lang. Wala lang, yun talaga, automatic yun. Isa sa mga, alam nyo, isa sa mga dahilan, parang magkaroon siya, at kayo din, ng maayos na pangalan. Alam mo yung sabihin nun, yung maayos na pangalan, sabihin, pag yan yung mga ampers, naku, yan mga matatapat ng Kristiyano yan, yung ganun. Ang ganda nung ganun kayo makakilala, hindi yung mga baliktad, pangit yung pagkakilala, yung mga ganyan yan. Ganun din of course yung tatay. Siyang napapurihan pag mga anak, gaganyan mo yung mga yan. Pag nakakita kayo ng mga magulang na talagang isang punta kayo ng samba, sa graduation, yung mga ganun. Diba, sobra naman. Pero totoo yun talaga yung mga magulang. Pag nagtapos niya, maayos, naku, proud na proud yan. Doon tayo, hindi tayo proud eh. Nalala niyo ating kapasalamat niya, pero minsan talagang proud eh. Kasi, mayabang naman. Pero, balance din. So, ibig sabihin, talagang tuwan-tuwa siya pag maayos ang kanyang mga anak. Ganon ang ginawa ng Diyos. Yun ang gusto niya. Ano nangyari? Nagrebelde pa. Balik tayo doon. So, binalikan lang niya yung mga ginawa eh. Parang pinapamukha sa kanila. That led them to the deep. So, saan yun? So, pwede hindi naman sila lumangoy sa ito. Pero, as an horse in the wilderness. Parang ikaw ay, ano ba meron sa wilderness, tapos may horse. That they should not stumble. Parang naano ko dyan, wilderness kasi desert eh, no? Pero yung sabihin, minsan, pag nasa desierto ka, o nasa isang malalim kang problema, gano'n na lang. Parang hindi ka na makakawala, di ba? Paano ka makakawala? Wala kang GPS, for example. O iligaw ka na. O ikot-ikot ka na lang dun. Pero inilalayang ka. Ganun nilalarawan nilang Diyos. Sa beast, pakibasa nga po sa 14. Ready, go. Yun na naman yung glorious name, no? Pero sabi naman dyan, ang bago dyan yung kanina, inalalayan, di ba, ng kamay. Sabihin na talagang literally or figuratively, ito naman ang maganda, the Spirit of the Lord. Kaya pag tayo ginagabayan ng Diyos, alam niyo nagagabay sa atin. Mas hindi naman ako binigyan ng Diyos na ng pera or something na nalaglag na lang sa ko. Ginagabayan kaya nga pag maayos ang utak mo, maayos ang isip mo, maayos ang espiritu mo, gagawin mo na yung tama eh. Doon ka nililid. Yun ang pinaka-importante sa lahat, maayos yung espiritu mo. Alam niyo ba yun?
Hindi na mahirap yung ibang bagay. So this thou led thy people to make thyself a glorious. So yun nga. So gusto rin ang Diyos may taas din siya. O, tama lang naman yun. Tuloy ko lang ha. Look down from heaven. Ito na yung parang humihingi na sila sa Diyos. Ito yung medyo may positive at negative na nakita ko dito. Ngayon, maganda naman tayo ako yung mga anak ko. Gusto ko lang, pag nagsasala, sorry, may kailangan, humiling. Hindi yung nagpaparinig. Visit ako minsan pag ganun eh. Ano na tayo makain dito? Wala kang ganyan. Sino sinasabihan mo? Yung gagawin yun ha, ano ka, parang nagger. Yung mga babae bisan ganun din daw eh. Sakit sa, magsabi ka lang, tay, meron ba tayo? Kailangan kong tayo ng ganyan. Di, ang ganda nun. Amen. O pag gano'n, lalong ayokong bigyan eh. Bahala ka dyan, di ka marunong. Humingi. Gusto automatic, gano'n. Gusto mo automatic. Ibang bagay, gano'n. Naintindihan niyo ba? Eh, sabi dito, look down from heaven. Eh, nag-rebelde ka nga eh. Sakit sa ano nito na, and behold from, tingnan mo, ikaw'y banal. Nambobola na, pero in a way okay kasi at least humihingi. The sounding of thy bowels and thy mercies toward me, are they restrained? Kawa mo naman ako, parang ganun. Doubtless, thou art our father, though Abraham be ignorant. Maganda rin to eh, no? So ganito kasi yan, sino ba ang tatay talaga natin? Pag Kristiyano ka, Diyos, no? Ngayon, may mga nauna sa atin. Hindi natin tatanggi yun, di ba? Sina Pastor Lito, of course. Saludo tayo dyan. Pero kung sakali lang daw, parang inaano niya, kasi hindi naman talaga kilala ni Abraham sa panahon ni Isaiah, di ba? Pero kung sakali lang daw, or si Israel daw, hindi siya acknowledge. Pero ang totoong tatay natin, ang Panginoon. No? Tama rin naman yun. Our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. So maganda lang, hindi na mubola, pero humihingi siya. Ina-acknowledge niya ang Diyos. O Lord, why hast thou made us to earth? Ito yung medyo hindi ko nagustuhan eh. Bakit hinayaan mo kaming, ginawa mo kami nagkamali? So pwede mo sabihin itong medyo figurative yun, pero still, sinabi na kanina kasi, kayo yung nagrebelde eh. Sabi pa rin dito, saan ba yun? And harden our heart from thy fear. Ba't ito pinatigas, sinisip ang Diyos? Pinatigas mo kasi ang puso namin eh. Alam mo may mga batang ganyan? Bakit ka rebelde? Kasi pinapalo ako eh. Ang tigas naman ang puso mo nun, pag ganun. Kaya pinapalambot ka nga eh. Ang Diyos daw nagpatigas ng puso niya. Kasi sinabi ng Diyos yun kay Pharaoh, pero iba pa yun, unsaved yun eh. Kaya tanongin mo yung sarili mo baka hindi ka ligtas. Kung ligtas ka, huwag kang ganyan. Kang rebelde. Return for thy servant's sake the tribes of thine inheritance. So parang naalala ko si Saul, ganito na sinabi kay kay Samuel, return. Ibig sabihin, medyo nagkagalit, patawarin mo na ako. So okay din yun. So ganyan ang mga dapat panalangin natin. Pag nagkamali tayo, humingi ka ng tawad, ikaw muna yung mag-return. By the way, ang Diyos, mapagpatawad siya eh. Kaya nga tayo dito, pag may tinawalag, hindi na active, wala naman sila masasabi sa ating Pastor, hindi na ako welcome dyan. Welcome na welcome ka nga, itama mo lang yung, kung ayaw mo itama yan, talagang hindi ka welcome dito. Alam ka namang, di ba? Pagtigasan ka yung makapabuti ka naman sa sinasabi sa iyo. Ganon din yung po i-represent tayo Huwag naman yung balance lang. Anyway, tapusin natin dito. Sabi dyan, the people of thy holiness have possessed it but a little while. So ano yung it dito? Ano ba yung na-possess ng people of God? Panahon na Isaiah. Siyempre yung land, di ba? Pero sabi niya dito, but a little while. Pero actually, ilang taon na sila doon.
So parang pwede may kumpara sa atin yan, no? Kunwari, pinagpala ka na dyan sa 5 taon, kunwari. Ang tataas ng grades mo, maganda yung buhay mo, tapos ngayon sinusubok ka kasi kasakalokohan mo rin. Nagtamad-tamad ka, nagrebelde ka, tapos pinapalo ka ngayon, tapos sabihin mo, Lord, hindi pa ako kontento sa blessing ko, 5 taon lang. O 2 taon lang. Ang ganito to eh. But, kung nakita mo pala yung blessing ng Diyos, ayaw mong iwanan yun, ayaw mong mawala yung protection niya, eh huwag kang magrebelde. Ganun kasimple yun. Eh gusto mo lahat na eh. Protection ng Diyos, blessing, tapos gusto mo pa rin magloko, gano'n. Gusto mo ikaw musunod, ano yun? Nangyayari po minsan sa mga Kristiyano sa totoo lang. Kaya natin inaaral to. May mga Kristiyano na pinagpala na, so nung pinagpala na, supposedly gagamitin ng Diyos, papagamit ng konti sa Diyos, mas sa puro sarili na. At pansin na pansin po yan, hindi naman sinasabihan, yun nga, baka mali din yung pastor, ba't di ka sasabihan? Eh, pansin na pansin naman yan. Kaya wag kayong, ako napupuna ko lahat, eh, syempre, nag-ano rin ako minsan, nag-withdraw, kasi, pero minsan din hindi. Again, tinitingnan ko yung tama sa inyo. Kaya sabi dyan, the people of thy holiness have possessed but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. Yan na nga, natalo na sila. Kaya ngayon, humihingi na naman sa Diyos ng protection. Tama nga yun. Pero, balikan natin, bakit ba in the first place? By the way, ito ang tanong ko sa inyo. Tanong niyo yung sarili niyo. Sa palagay niyo, pag sumusunod ka sa Diyos, pababayaan ka niya, yung susubukan ka lang, basta subukan ko lang para si Job. Special si Job eh. Amen? Madala siya ng pangako ng Diyos kung banal ka, kung masipag ka, sa palagay mo, ikaw yung titirahin ng Diyos na para ka mong may ginawa, para kang si Job. Isa lang ang Job. Kung sakali man, o di okay din kasi ang Diyos ang gumawa sa inyo at di ka pabayaan. Pero, madalas po sa hindi, ano ba yung default? Naglilingkod ka na sa Diyos, nagkapakabanal ka na, nagkapaka-humble ka pa ng totoo, naglilingkod ka ng tapat. Sa palagay mo, maaasahan mo ba yung Diyos na bigla ka niyang bibigyan ng problema na sobrang hindi. Hindi nga yun ang gusto ng Diyos sa atin, di ba? So, kaya maganda dito, kung pinagpapala ka na, tuloy-tuloy lang. Amen? Tuloy pa. Eh, basta parang ang Diyos di pa kontento eh. Di okay din yun. Ayaw mo nun? Mas malaki pang pa-blessing. Ayaw mo ba nun? So na ngayon, total winning na naman. Okay lang. Last week, 3 na eh. Amen. Next week ulit. Amen. Ba't parang ayaw mo ng ganun? Masanay ka na. Amen. Parang nilalayo ka nga ng Diyos sa mga wala kwenta-kwentang bagay eh. Amen. Gusto mo, doon ka na kayo po. Plastikan lang sila doon eh. Pati si Bongbong, isip-isip ko lang eh. Talagang, sabi nga nila, birds of the same feather. Magkakasama yun, mga hipokrito yun. Kaya mo na. Huwag tayong ganun. Amen? Amen. Itong last, ganun din to. Pag sinabi, we are thine. Thou never bearest rule over them. Yung tinuturuan them, yung mga Edomites, yung mga kalaban nila. Sabi din, they were not called by thy name. So, tama din yun. Anong sabihin nun? Lord, bakit sila yung kakampihan mo ba sila? Lord, kami ang kampihan mo. Kami yung tinawag sa pangalan mo. So, malinaw, mga Kristiyano yan. Mga anak ng Diyos yan. So, walang masamang tumawag ng ganyan, ha? Pero again, binabalik natin kanina. Minsan, mag-isip-isip din tayo. Bakit tayo, kung sakali tayo ay sinubok ng Diyos at may problema tayo na matindi na kung di man matinding problema, minsan withhold yung blessing. Ibig sabihin, parang pigil na pigil yung blessing. Parusa din yun. Okay, na-deliver ko ba ng maayos? Parang hindi masyado pa eh, no? Kulang pa. Sino dito yung naasal na, yung asal na asal ka talaga? Yung naiiyak ka sa asal. So, magmurang. Hindi lang magmura, manghataw. Sinong naranasan na yun? Taas kamay. Lahat naman siguro tayo. Ngayon, imagine mo, ikaw yung nangaasal sa'yo. Ang Diyos yung inaasal mo.
Ano yung nakakasal yun? Rebel, ano yung rebellion na actions na parang rebelde? Yun nga, basically, again hindi naman tayo ano dito, pero free will nyo pa rin yan pag-attend pa lang di ba? Hindi naman kayo pipilitin Pinapaloob kayo, minsan inaakay kayo, di ba? Pero ang masaklap dyan yung parang, akala nyo, pinipilit kayo. Pero ganun din yun, sabi ng Panginoon, ano daw yung pag-attend sa church? Let us not forsake the assembling of ourselves together. Huwag yung iiwan yan. Yung iba na gusto umikap, manalangin dito, tapos ikaw, panalangin nyo kami. May mga ganun pa minsan Yung nakakasar pag-pray nyo ako kasi ganyan. Tapos yung mga excuse mo naman, alam na kakarnalan. Yung nakakasar. Pero dahil alam nga, mahina ka pa, sige, pag-pray natin si kapatid na lumakas, pero yung pala, wala rin sakit. Yun ang masaklap no? Makipaglabang ka rin dito. Dapat kaisa ka. Saan ba ako doon? Yun nga, yung nakakaasar yun, di ba? Okay ang asarin nyo, bas kaisa ako ng asarin nyo. Sino ang gusto yung maasar? Ang Diyos o tayo? Normally, pag ikaw ay obviously carnal, selfish, gusto mo, ikaw yung mga asar Pero napakamali nun. Ang Diyos ba ang aasarin mo? Tagapagligtas mo? Gusto mo siya maging kaaway? Perfect dito yung magulang sa anak na illustration sa totoo lang Pag nakakita ako ng anak na kala niya kaaway niya yung sinasabi niya, "Hoy, mag-ingat ka. Hoy, gumising ka matulog ka na, maligo ka naman. Mag-aral ka. Huwag ka muna maglaro." Parang kalaban mo yung magulang mo pag sinasabihan ka ng ganon. Sa church, sinasabihan ka ng pastor, ganon. Kalaban mo ba yun? O dinadala ka lang sa tama? Pastor, gusto ko yung Diyos mismo magsabi sa akin Ganon. Nakita niyo yung meme, di ba? Lord, talk to me! Inabot yung yan na, kausapin. Sinong gustong kausapin ng Diyos dito? Taas kamay. Yung parang di ako kinakausap ng Diyos. Kaya hatod. Ito lang basahin mo lang. Pastor, kwento lang yan Mangungusap ang Diyos sa'yo dyan. Unti-unti. Basta di ako magaling sa English, may Tagalog. Malabo na mata ko, may audio Bible. Umatid ka lang madalas. Seryosohin mo yung narinig mo. Salita ng Diyos yan. Amen. Yan din yung mga ka-fellowship mo. Mga anak ng Diyos makakatulong sa'yo. Naintindihan ko minsan yung iba, ganun nga. Pag talagang lumalaban, dami na natin na experience na ganyan Wala namang masabing mali sa church. Pero, lumalaban, humihiwalay, ina-isolate yung sarili. Masaya naman dito, pero maghahanap ng kasiyahan sa labas. Naman gusto mo, tumambling si pastor, hindi ko gagawin yun, clown. Kasi din ako ng patawa, pero wala, hindi ako magaling. Nagtsagaan nyo na, amen? Nagtsatsaga ako yun. Gusto ko sabihin, so huwag natin asarin ng Diyos. At sana nakuha nyo yung dito. May irony siya na talagang, ang title ulit natin, The Lord their Savior is mighty to save. For verse 1 po yan. And then verse 10, but they rebel. Yung pinadala ko sa inyo kanina. Huwag nyo asarin ng Diyos. Huwag tayo magrebelde. Parang, pastor, hindi ako rebelde. Ako pa. Hindi okay. Pero again, minsan rebelde ka rin Tingnan mo rin. Pag may pinapagawa sa'yo, nag-upgrade ka pa, ayaw mo, rebelde rin yun. So, di naman ako di ko inaaway yung Diyos na in your own way, minsan. Kaya dito, tulog ka. Nag-preach dito, tulog ka. Anong ginagawa mo? Nilalabanan mo yung Ngayon, huwag ka na lang humilik. Sabi nga ng mga pastor. Tulog ka, at least huwag ka na humilik kasi makapatingin pa yung iba Mainggit pa sa'yo Tulog palaway mo. Sarap ng... Anong gusto ko rin matulog Huwag naman ganun. So, iba-ibang level po yan pero sana wag tayong rebelde. Amen? Amen.
May series na tayo na parang hindi ko pa nga natapos eh. Pero ayun, so medyo extreme yung ano natin ngayon. Pero sana nga wala magrebelde sa'yo. Minsan naisip ko, sana magkakasama na tayo hanggang mamatay tayo, men. Yun yung masakit kasi pag ano eh, ang iiwan, para kala mo naman, iba kasi ganun, ibang member ganun, kala mo, utang na loob sa kanya eh. Umaten siya, nagbigay ng konti, utang na loob ng Diyos sa'yo. Hindi mo na nakikita yung sakripisyo ng iba. Amen? Tinablan ba kayo? So, hindi mo rebelde. Sana nga. Lahat tayo. Okay, let's pray, Lord. Salamat po rin sa mga salita, Panginoon. Nakita namin nawa ang aming sarili sa mga Israelites, Panginoon, Judah, Jews, Panginoon, I pray. Consider namin na kayo po yung people nyo, Lord, dahil kami anak nyo. I pray na maging mabuti kami mga anak, masunurin. Patawarin nyo mo, Lord, kami pag mga pagkakataon, nag-rebelde kami to some degree. Iba-iba naman yan. I pray na turuan nyo bawat isa. Napakaganda pala nung may masunurin sa inyo, sa inyong kalooban. Napakaganda, tuloy-tuloy. Sweet fellowship with you, Panginoon, yun namin desire. Kung di pa kami ganun, Panginoon, medyo may lumalaban pa dyan. Yung baka may kailangan na maintindihan, ma-experience, Panginoon, makita namin sa aming buhay, ma-realize, Panginoon, I pray na makita rin namin po yun, matutuwa na namin. Yung iba, minsan, di pa kumakanta, parang di pa feel yung pagpuri sa inyo, Panginoon. I pray, tutuwa yung bawat isa. At yung katotohanan lagi ang aming nasa isip, puso at isipan. Nagbasa po yung iba, Lord, na tinatamad, kung ano man yan. Tulungan niyo pong bawat isa. Patawarin niyo po kami. I pray sa mga upcoming activities pa rin namin. May fun na naman. I pray na maging maayos din po to, Lord. Enjoy din ang bawat isa. At soul winning, Panginoon, lalo niyo kami pagtibayin, Panginoon, matalinuin. At marami pong maligtas. Maintindihan namin yung kalooban niyo. Mahal niyo mga kaluluwa. Patuloy ang bawat isa. Ganun sa doctrine, Panginoon. Iba rin tinatamad minsan nahihirapan. But tulungan naman ang bawat isa. Tulungan niyo rin kami, Panginoon. Unawa, Lord, yung mga natin maintindihan. Malagit na kami ng maraming kasinungalingan sa labas, Panginoon. I pray na patubayan yung bawat isa, Panginoon. Turuan at tulungan, Panginoon. Ilang po, Lord, kaya malatin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.